Kaugnay ng pagpapatuloy ng ballot printing ng COMELEC sa kabila ng mga petitions sa Korte Suprema, kausapin natin ang isa sa mga Election 2025 partners natin mula sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE, Executive Director Attorney Rona Ann Caritos. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo, ano po yung nakikita niyong epekto ng ilang linggong delay sa pag-iimprenta ng balota dahil sa inisyong TRO ng Supreme Court? Well, ang pinaka-epekto niyan ay baka magkaroon ng delay sa pagpapadala ng mga balota at iba't ibang election paraphernalia sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa mga liblib. So, yan yung binabantayan natin na wag naman sana mangyari dahil nga sa delay sa pag-iimprenta ng mga balota natin. Bukod po sa nasayang na oras, milyong-milyong piso rin yung halaga ng pondo na nasayang dahil sa mga naunang naimprentang balota na itatapon din. Ano po masasabi niyo rito? Ano yan, parte talaga yan ng proseso kasi kailangan maintindihan ng mga kababayan natin na nasa function at power ng COMELEC ang pagdi-disqualify ng mga kandidato. Pero at the same time, nasa karapatan rin ng ating mga kababayan na gusto tumakbo sa eleksyon na kung hindi sila sumasang-ayon sa desisyon ng ating COMELEC, ay umakyat sa Korte Suprema para i-apela ang naging desisyon ng ating COMELEC. So parte yan ng proseso, parte yan ng ng rule of law sa ating bansa. So malaki yung nasayang pero wala, ganun talaga eh. Parte ng proseso na election. Paano po yan? May mga pending petition pa sa Korte Suprema yung ilang kandidato. Practical bang maituturing na magpatuloy sa ballot printing yung COMELEC? Well, practical kasi kung i-delay pa ni COMELEC or iintayin niya pang matapos lahat ng mga naka-file na petisyon sa ating Korte Suprema, maintay kung may TRO ba, i-issue hindi. Lalo magkakaroon tayo ng problema sa araw ng eleksyon kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, magkakaroon ng delay sa pagpapadala ng balota at ng iba pang mga election paraphernalia. Maaari magkaroon rin ng delay sa araw ng eleksyon pag ganun yung nangyari at naging sitwasyon. Agree ho ba kayo na mungkahin ng ibang grupo na ibalik na lang daw sa manual voting yung botohan para iwas delay sa printing of ballots? Mas tipid para ito. Ano pong reaction nyo rito? Well, kailangan pag-aralan niyang ganyang suhestyon kasi forever naman natin naririnig yan simula nang gumamit tayo ng automated election system. Pero kailangan rin nating i-weigh ano ba yung advantages at disadvantages ng paggamit ng automated election system versus a manual system of election. Kasi ngayon nakikita natin problema ang pag-imprenta ng balota in an automated election system. Pero may iba rin problema pag gumamit tayo ng manual sa election natin. So kailangan pag-aralan yan. At siguro bukas naman ng Commission on Elections pagkatapos sa election na to na ipagpatuloy yung ganyang pag-uusap at pag-aaral. Pero so far sa monitoring po nyo sa ginagawa ng COMELEC, meron po ba kayong deep concerns tungkol sa schedule, ballot printing at iba pang mga aksyon ng COMELEC? Sa ngayon wala pa naman, Sir Rafi, talagang sumusubaybay at tinitingnan ng COMELEC pagdating sa kanilang mga statements kasi mahalaga na inform tayo ng Commission on Election pagdating sa kanilang preparation at ano yung delay sa kanilang preparation kasi maganda na alam natin agad ano yung concern, ano yung mga pwedeng challenges sa mangyari sa araw ng election. Instead na hindi natin alam or hindi sinasabi sa atin ng Commission on Elections. At mahalaga rin na malaman ng taong bayan na may mga tulad nyo na nakamonitor sa issue ito. Maraming salamat po sa inyo sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Sir Rafi. Legal Network for Truthful Elections Executive Director Attorney Rona Ann Caritos.